Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Baliw na Mangkukulam. Sigurado ka bang gusto mong bumalik sa probinsya nyo? Oo, umuwi na tayo para matigil niya ang pambababae mo. Kaya sayang naman yung trabaho ko dito. Saka nag-aaral dito yung mga anak natin. Yung bunso ay maliit pa. Baka hindi nila kayanin yung pamumuhay doon. Lalo't nasanay na sila sa buhay dito sa lungsod. Pag-isipan mo munang mabuti yan. Ilang beses ko na ito pinag-isipan, Lanto. Kaya wag mo na akong subukang pigilan. Ano na naman ba kasi ang nagawa ko? Wala naman akong babae mahal eh. Sinungaling! Hindi mo na ako mauto, no? Ilang beses na kitang nahuhuli na may babae ka. Wala nga sabi akong babae, ano ba? Isipin mo naman ang kapakanan ng mga anak mo. Ako pa ngayon ang hindi iniisip ang kapakanan ng mga anak. Bakit ikaw? Naawa ka ba sa mga anak mo? Ba't parang ikaw na ang biktima ngayon sa tono ng pananalita mo? Wala nga kasi akong babae. Kaibigan ko lang naman at katrabaho ang mga sinasabi mo na iyon. Masyado ka lang kasing praning at marumi ang utak eh. Sos! Lumang style na yan. Kumita na yan. Hindi mo na ako mauto, no? Uuwi ako sa ayaw at sa gusto mo. Kung ayaw mong sumama, edi maiwan ka dito. Maghiwalay na lang tayo. Mabilis ang naging kilos ni Magda. Inayos nito ang kanilang mga gamit na dadalhin sa kanilang probinsya. May konting tela pa ng damit ang makikitang nakalawit sa maliit na butas ng bag. Puno na ng gamit ang bag na yon, pero pinilit pa rin niyang isiksik doon ang ilang damit ng kanyang asawa. Napapakamot na lang sa ulo ang lalaki at panay ang iling dahil sa muling pagsumpong ng toyo ng kanyang asawa. Ay nako, ang hirap talaga kapag ang napangasawa ay silosa. Bulong nito sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkainis, ay hindi rin naman niya masisisi ang kanyang asawa dahil totoong minsan na nitong nasira ang tiwala ni Magda. Kaya nagkaroon na ito ng trust issues mula noon. May nakita lamang itong kausap na ibang babae ay agad itong sinasabi na kalaguyo niya ito. Pinagbibintangan siya sa mga bagay na hindi naman talaga niya ginagawa. Magtigil ka nga. Nakikita tayo ng mga anak natin, no? Ay nako, wala akong pakialam kung makita nila. Mas mabuti nga na makita nila para alam nila kung anong ginagawa mo sa akin. Kung sakali maghiwalay na tayo, ay di na sila magtatanong kung bakit. Uulitin ko ha, uuwi na ako sa probinsya. Maiwan ka dito kung gusto mo. Dadaling ko lahat ng mga anak mo. Ay, teka muna. Huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon mo. Alam mo namang napakahirap ng buhay sa lugar na yon. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi noon? Kaya ka nga napilitang magtrabaho dito sa lungsod, hindi ba? Ay nako, wala akong pakialam. Mas letse ang buhay dito sa totoo lang. Dahil dyan sa ugali mo. Natahimik si Lando. Alam ni Lando na sa mga oras na yon ay buo na ang pasya ni Magda. Ang totoo, hindi naman ang hirap ng pamumuhay sa negosyo ang inaalala niya, kundi ang panganib na dala ng mga mangkukulam na naninirahan doon. Ang lugar kasing sinilangan ng kanyang asawa ayon na rin sa kwento ni Magda ay sa isang liblib na lugar kung saan matatagpuan at kilala bilang pinagkakanlungan ng mga mangkukulam. Ayaw niyang mamulat ang kanyang mga anak sa ganoong gawain dahil ayaw niyang matutunan ng mga ito ang pangungulam. Galit na galit siya sa mga makakaliwang manggagamot na ito dahil doon nadali ang kanyang ama. Hindi niya makakalimutan ang naging paghihirap ng kanyang ama nung bata pa siya. Naging biktima ito ng kulam dahil lamang sa pagkuha nito noon ng sarili niyang alagang kalabaw. Ano? At hindi ka na nakaimik dyan? Bigla pang napaigtad ang lalaki nang marinig ang malakas na tinig ng asawa. Ay, nakakagulat ka naman. Siya, kung talagang buo na ang pasya mo, gustong-gusto mo na talaga umuwi ng probinsya. Mauna na kayo ng mga bata. Bakit kailangan kaming mauna? Ano pang gagawin mo dito? Magpapaalam ka pa sa mga kabit mo? Ganun ba? Kailangan ko magpaalam na maayos sa trabaho, Magda. Magpa-file ako ng resignation para naman maayos ang records ko na umalis sa trabaho. Saka para makuha ko yung huling sahod ko.
Nagtatrabaho si Lando sa paggawaan ng mga yero, halos 2 dekada na siyang naghahanap buhay sa yeruhan, kung kaya alam niyang may matatanggap na rin siyang separation fee kung sakaling maayos siyang nakapagpaalam sa kanyang amo. Ay nako, bahala ka. Alam ko namang hindi talaga sa trabaho ang punta mo eh. Kung hindi, dyan sa kabit mo. Ay nako, hindi ko na alam kung paano pa kita mapapatigil dyan sa kakabunganga mo sa akin eh. Baka maniwala ang anak natin at lumayo pa loob niya sa akin eh. Mismo! Dahil kapag nang babae ka, ang anak mo magiging kabayaran sa mga nagagawa mo kasalanan. Alalahanin mo mga babae ang anak mo. Hindi na hinintay ni Lando ang iba pang mga sasabihin ni Magda. Umalis na lang siya sa kanyang silid at inihanda ang mga gamit. Niyakap niya lang ang 2 niyang anak bago siya nagdesisyon na lisanin ang lugar na iyon. Halos araw-araw niyang naririnig ang panenermo ng asawa. Kung minsan naman ay tinatamad na rin siyang umuwi sa kanilang tahanan dahil natitiyak niyang mauuwi lamang sa matinding pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Nakakaramdam na rin siya ng pagod sa pag-adjust sa ugali nito. Kaya madalas tinataon na lang niya na kung uuwi siya ay ang oras na maaring natutulog na si Magda. Ganun nga ang ginawa ni Lando. Nang makarating sa kumpanya at nakaharap na ang kanyang amo, sa kanya sinabi na kailangan na niyang magpaalam. Halos hindi makapaniwala ang kanyang amo sa biglaan niyang pagdedesisyon na umuwi sa probinsya ng asawa. Subalit pumayag na rin ito nang ipinagtapat niya ang mga bagay na madalas nilang pag-awayan ni Magda. Kaya hindi rin nagtagal, pumayag na rin ito sa kanyang tunay na kalagayan. Hindi niya nais masira ang binuo niyang pamilya, lalo't mahal na mahal niya si Magda at ang kanilang mga anak. Naintindihan siya ng amo. Binigyan siya nito ng baong salapi na maaari niyang madala at magamit sa muling pagsisimula niya ng hanap buhay sa probinsya. Nako, maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan ng inyong kabutihan sa akin. Tumungo lamang ang kanyang amo at sinabi nitong kung sakaling magbago ang kanyang desisyon ay magsabi lang daw siya. Agad raw siya nitong tatanggapin dahil naging mabuti itong tauhan para sa kanya. Pinaalalahanan din nito si Lando na mag-iingat sa probinsya ng asawa dahil alam nitong karamihan sa mga taong naninirahan doon ay bihasa sa paggamit ng itim na karunungan. Subalit hindi naman lahat. Meron pa rin naman mga tao roon ang tumututol sa ganoong mga gawain. Kaya nga marami rin mga albularyo ang namumuhay sa lugar na yon. Bago lisanin ang kumpanya ay malungkot niya itong pinagmasdan. Hindi niya kasi alam kung anong buhay ang kakaharapin niya sa lugar na yon kasama ang buong angka ni Magda. Magda! Magda! Nakaalis na ang kanyang asawa kasama ang kanyang mga anak. Ipinagluto na muna siya ni Magda bago ito nag-alsabalutan. Yun ang nag-iisang ugali na nagustuhan niya sa babae. Dahil kahit magkaaway sila, ay ginagawa pa rin itong ipagluto siya ng pagkain at gampanan ang pagiging asawa nito. Bukas na lamang siya luluwas ng probinsya para sumunod dito. Kailangan na muna niyang makapag-isip-isip na maaring kahantungan ng gagawin niyang mga desisyon. Dahil kapag naisip niyang mawawala ng ama ang kanyang anak, natitiyak niyang siya rin ang masasaktan. Kung bakit kasi masyado kong biniyayaan ng maamot gwapong mukha eh. Ay nako, hindi sana wala akong problema. Ay teka, nasaan kaya yung paborito kong t-shirt? Ang alam ko dito ko lang nilagay yun ha. Dito ko lang yung hinubad eh. Hindi mapakali si Lando sa paghahanap ng damit habang kinakausap ang sarili. Regalo yun sa kanya ni Magda. Pag nagkataon, matitiyak niyang pati yun ay magiging dahilan ng muli nilang pagtatalo. Naiinis na napaupo na lang siya sa sahig at pilit iniisip kung saan niya yun nailagay. Maaring nadala na rin yun ng asawa na mag-impake ito ng mga gamit. Habang nag-iimpake ng kanyang mga naiwang kagamitan, ay natigilan ng lalaki nang may maramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Mabilis itong tumayo at sinindihan ng electric fan. Ay, grabe namang malinsangan ng gabing ito ah. Paano makakatulog nito?
Nakatipat na nga sa akin ng electric fan tagaktak pa rin ang pawis ng buo kong katawan. Ay nako, mapupuyat na naman ako nito. Maaga pa naman ang biyahe ko bukas. Saka ang layo-layo na magiging biyahe ko. Paano na nga kaya ito? Hindi maintindihan ni Lando kung bakit napakainit ng kanyang pakiramdam. Wala naman siyang lagnat. Malalamig rin ang kanyang pawis at higit sa lahat, maulan naman sa labas para lumikhayo ng labis na pagkairita sa kanyang katawan. Nang di na niya makaya ang init, ay nagpunta na siya ng banyo para maligo upang maibsa ng init na kanyang nararamdaman. Subalit paglabas niya ng banyo ay ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Mainit na tila ba nakadarang siya sa apoy. Dahil hindi na niya kayang matulog ng mga oras na yon, pinili na lamang niyang magbihis at pumunta na sa terminal upang doon antayin ang kanyang biyahe. Halos 2 araw din ang itinagal ng kanyang biyahe pauwi sa probinsyang yon. Yun ang unang pagkakataon na makauwi siya sa lugar na yon. Dala lamang niya ang isang pirasong papel at nananalig siyang makakarating siya ng ligtas at buo. Nasasabik na siyang muling makita ang kanyang mga anak. Bagamat ilang araw lang silang nagkawalay ay hindi niya maiwasang malungkot na mapahiwalay sa kanya ang mga ito. Hindi siya sanay. Pagdating niya sa mismong probinsya ay di niya maiwasang mamangha sa mga bagay na nakikita niya sa kapaligiran. Ang magagandang tanawing kanyang nasisilayan ay labis na kahanga-hanga. Malinis na paligid, sariwang hangin, mga puno at mga anyong tubig na labis na nakakaambag ng kapanatagan sa magulong isip ng lalaki. Agad niyang nilapitan ng mga tao para itanong kung paano niya mararating naman ang mismong baryo na pupuntahan. Mabuti na lamang at may mga taong marunong magsalita rin ng Tagalog kaya hindi na siya nahihirapan na magtanong. Maganda po pala dito sa lugar niyo, no? Tumangulang ang habal-habal na driver na siyang nasakyan niya upang magatid sa kanya sa baryo. Tahimik lang ito at seryosong nagmamaneho. Dahil napansin ni Lando na walang interes ang lalaki na makipag-usap sa kanya, ay pinili na lang niyang libangin ang sarili sa panunood ng mga magagandang tanawin sa bayan. Ilang sandali pa ay ibang daanan na ang kanyang tinatahak. Bukod sa baku-bakong daanan ay bihira pa ang mga bahay na nakatayo. Matataas din ang mga puno na halos tumaklob sa daan at hindi na pasukin ng sikat ng araw. Rats, sigurado ko bang ito na ang daan papunta sa baryong ito? Ba't parang papunta na ito sa kung saan Ngunit nanatiling tahimik lang ang driver. Nagpatuloy ito sa kanyang pagmamaneho. Nang matumbok na ang lugar kung saan nagpapatid ang pasahero, ay tumigil ito sa isang luma at maliit na kubo. Nakita niyang lumabas mula doon ang asawa niyang si Magda. May mga dala itong damit na sa tingin niya ay mga labahan. Brads, dito na lang. Pasensya ka na kung napagdudahan kita ha. Akala ko kasi kung saan mo na ako dadalhin para naman kasing dulo na ng daigdig tong lugar na ito. O sige, maraming salamat sa pag-atid ha. Iniabot nito ang bayad. Pagkatapos noon ay agad nitong pinasibad ang kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man ito makalayo ay muli itong lumingon at nakita ni Lando na tiningnan siya ng masama ng lalaking yon. Akala ko matitiis mo na kami. Oh, bakit mo naman naisip yon? Nangako ko sa iyong susunod, hindi ba? Hindi ko kayang mawala kayo sa akin, no? Ay teka, nasaan na ba yung mga anak ko? Namiss ko na sila Ayun, iniwan ko muna sa lola nila. Halika't makapagpahinga ka na. Kumain ka na ba? Kumain na pero kanina pa yon. Medyo nagugutom na nga rin ako May pagkain ba dyan? Meron na. Halika na dun sa loob. Kinuha naman niya ang mga plangganang dala ni Magda. Ay, teka, at tatawagin ko mga anak mo. Habang iniintay ng asawa ay nagawang pagmasdan ni Lando ang lugar kung saan nakatirik ang kubong yon. Wala halos kapitbahay.
Tanging 2 kubo lang ang nakikita niya na ayon sa kanyang asawa ay pagmamay-ari ng kanyang biyenan ang isa. Nang lumabas ang kanyang mga anak sa kabilang kubo ay agad na nagsilapitan ng 2 bata sa kanya. Nawala ang pagod na kanyang nararamdaman nang mayakap na ang mga bata. Mamaya bibisita ako sa tatay at nanay mo nang makita naman nilang narito na ako sa inyong probinsya. Nako, bukas ka na lang pumunta sa kanila. Ang alam ko kasi patungo sila ngayon sa bundok. Hinihintay lang nila akong matapos sa paglalaba. Ay sayang naman. At hindi man lang ako nakapagbigay galang sa kanila. Ano bang gagawin nila sa bundok? Pagkakaingin at pag-uuling ang trabaho nila. Malamang sa malamang yun din ang magiging hanap buhay natin. Pero hindi ako marunong. Ay nako, pag-aralan mo. Wala namang ibang magiging trabaho dito kundi yun lang. Ito ang gusto mo, di ba? Kung hindi ka sana ng babae, di sana hindi tayo masasadlak sa ganitong klase ng kahirapan. Ay siya, huwag na natin pag-usapan yan. Baka sana naman humantong yung usapan. Ay mabuti pa mailigpit ko muna itong mga gamit na dala ko na makapagpahinga na rin. Abay nakakapagod ang tuloy-tuloy na biyahe. Iginiya na siya ng asawa sa loob ng kubo at itinuro ang silid nila. Agad na pinalingan ni Lando ang mga dala niyang mga bag at inilabas doon ang kanyang mga dalang damit. Isa-isa niyang inilabas yun at maayos na itinupi sa lumang aparador na nakita niya sa loob ng silid na yon. Naisip niyang ayusin niya ang kubo kapag nakapagpahinga na siya. Nang matapos siya ay inilapat na niya ang kanyang likod sa higaan. Nakaramdam siya ng kaginhawaan dahil talaga namang nangalay din siya sa haba ng naging biyahe niya. Pumasok sa silid ang asawa at may bitbit itong pagkain. Huwag ka matulog kumain ka muna. Hindi ba't sabi mo nagugutom ka? Ay, salamat mahal sa pag-aasikaso mo sa akin Walang anuman. O ano, may kailangan ka pa ba? Itutuloy ko na kasi yung paglalaba ko. Wala naman. Pero gusto ko lang sana magtanong. Mahal, sadya bang ganito sa lugar ninyo? Magkakalayo ang mga bahay. Wala kasi akong nakitang kapitbahay natin maliban sa mga magulang mo. Oo. Ano naman ang problema doon? Malawak pa ang mga lupain dito at konti lang ang tao. Hindi to gaya ng pinanggalingan nating lugar. Paano tayo niyan makakapamalengke? Parang wala namang nadadaang sasakyan dito. Sus, kadarating lang Kadami mong problema. Mag-relax ka nga lang muna dyan. O baka naman sumunod ka lang dito para lang magreklamo. Ay nako, tumigil ka na nga Magda. Nagtatanong lang binigyan mo na kaagad ng kahulugan. Kaya lang naman ako nagtanong dahil bala kong ipamili kayo ng mga gamit mula sa huling sahod na ibinigay sa akin ng amo ko. Heto, itabi mo muna yan. Yan na muna ang gamitin natin habang wala pa tayong hanap buhay. Kumislap ang mata ni Magda pagkakita niya sa sobrang iniabot ni Lando. Siya naman ay pumwesto na rin at sinimulang kainin ng pagkaing ibinigay sa kanya ng asawa. Nang matapos ay humiga na siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago siya makatulog ay naramdaman niyang tumabi sa kanya ang asawa at umunan sa kanyang braso. Pasensya ka na kung palagi ako nagagalit sa iyo. Hindi ko ba alam? Parang hindi ko mapigilan ng sarili ko. Kaya nga pakiramdam ko tuloy hindi mo na ako mahal Maaari bang mawala ang pagmamahal ko sa iyo? Kaya ka nagkakaganito ako Dahil natatakot akong iwanan mo ko at tumanap ka ng iba. Isa pa, sadyang ganito marahil ang nagdadalang tao. Nagiging mainitin ang ulo. Ano ka mo? Buntis ka? Totoo ba? Oo, tatay ka na uli. Magiging 3 na ang anak natin. Bakit hindi mo naman kaagad sinabi sa akin? Nang mga oras na yun ay walang mapagsidlan ng tuwa si Lando. Sa labis ng galak ay napatayo pa siya at binuhat ang nakahigang asawa. Isinasayaw-sayaw niya sa ere. Parang ito ang unang anak nila. Ganon ang pakiramdam niya. Nagsipaglapitan na rin ang 2 niyang mga anak at nakipagkulitan din sa kanilang mag-asawa.
Kinabukasan, sa harap ng hapagkainan ay naitanong muli ni Lando ang tungkol sa mga magulang ni Magda. Andyan na ba yung mga magulang mo? Pwede ko na ba silang makilala, mahal ko? Nako, hindi mo na naabutan eh. Umakyat na ulit sila ng bundok para magtrabaho. Maga kasi silang umalis. Hindi mo ba nasabi na dumating ako? Ang sabi ko, Ganun ba, mahal? Sabi mo nga sa akin, ayaw ba nila ako makilala? hindi naman sa ganon. Alam mo, sadyang abala lang talaga sila sa kanilang mga trabaho. Gusto ko sana silang makilala eh. Nakakaya kasi na hindi man lang ako nakapagbigay galang sa kanila. Pangalawang araw ko na ngayon eh. Hayaan mo at bukas pupunta tayo sa bundok para makilala mo sila. Ang gawin mo tumulong-tulong ka na muna sa pag-uuling para matutok at masanay sa trabaho. Aakyat tayo ng bundok. Hindi ba delikado yun sa'yo? Kaya ko pa naman. Huwag ka mag-alala sa akin. Alam mo naman na hindi ako maselan magbuntis eh. Pumayag si Lando sa suwestyon ng asawa. Gayong hindi niya matsyempohan ng mga magulang ng asawa ay ganun na nga lang ang gagawin nila. Ang puntahan ng mga ito sa lugar ng kanilang trabaho. Pagsapit ng dilim ay nagpahinga na ang mag-asawa. Biglang naalimpungatan si Lando sa ingay ng mga asong nagkakagulo sa labas. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang dalawang anak sa ibaba ng kanilang higaan. Si Magda naman ay mahimbing ring natutulog na nakaunan sa kaliwa niyang braso. Nang hindi makatiis ay dahan-dahan siyang bumangon at lumabas muna siya ng silid. Tinungo niya ang maliit nilang bintana. Dahil maliwanag ang sikat ng buwan ay bahagya niyang naaninag ang labas. Nakita niya ang dalawang tao na nakasuot ng salakot. May mga buhat silang sako na halos kasing laki ng tao. Tumakbo ang kanyang imahinasyon kaya naramdaman niyang bigla ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi na bago ang ganyang kalakaran sa amin. May mga mais na ninanakaw ng mga taong kumakalamang sikmura. Walang gustong makialam. Natatakot sila sa ganti ng mangkukulam na pumapanig sa mga magnanakaw na yan. Mga magnanakaw ng mais? Oo. Alam mo, natigil na yung ganyang kalakaran nang umalis ako dito sa probinsya eh. Hindi ko alam na muli na naman pala nilang ginagawa yan. Nakita ni Lando na nagbaba ng isang sako sa tapat ng kanilang bahay. Huwag ka na maingay. Hayaan na lang natin sila at huwag na rin tayo makialam. Alam mo kasi, kahit naman magnanakaw mga yan, ay ibinibigay rin nila sa mga nangangailangan at kapos, tulad natin. Pero galing pa rin yung sa nakaw. Kawawa naman yung may-ari ng sakahang pinagnakawan nila ng mga mais. Hindi naman, dahil ang mga pinagnanakawan nila ay mga taong sakim rin at walang malasakit sa kapwa. Umupo si Lando sa naghihintay na upuang mahaba. Yari ito sa pinagdikit-dikit na bilog na kawayan. Walang gamit na pako o anumang materyales. Tanging panali lang na uway ang siyang bumuo ng mga kubong naroon. Hinila niya ang asawang nakatayo at pinaupo niya sa kanyang hita sa kaniyakap ng maigpit. Alam mo ba kung bakit ako sumunod sa inyo dito? Bakit? Kasi ayaw kong maranasan niyo ang sobrang hirap ng buhay. Trabaho ko na bigyan kayo ng maayos na pamumuhay at magandang edukasyon ng mga anak natin. Saka, maski alam kong lugar ito ng mga mangkukulam, ayon na rin sa kwento mo, nagpunta ako dito para mabigyan kayo ng proteksyon laban sa mga alagad ng demonyo na yon. Mahal na mahal kita, Magda, at ganun din ang mga anak natin. Yumuko lang ang asawa at binigyan siya ng matamis na halik sa labi. Kasabay ng pagsilip ng nakakaakit nitong mga ngiti. Kinabukasan ay sinamahan ni Lando ang kanyang asawa para mamalengke. Bala kasi niyang magdala ng pagkain sa bundok para may mapagsaluhan kasama mga magulang ni Magda. Ngunit may kakaibang napansin agad si Lando. Parang asiwa sa kanya ang mga tindera. Umiiwas sa mga tingin ng mga ito lalo na sa kanyang asawa. Parang gusto tuloy isipin ng lalaki na kinatatakutan sa lugar na yon si Magda. Pero wala naman siyang maisip na dahilan kung bakit. Mahal,
Bakit sila ganun kumakatingin? Ganon talaga. Hindi kasi sila sanay sa mga dayo. Huwag mo na lang pansinin. Mas mabuti na yon para naman wala ng babaeng lumapit sa'yo rito. Himig pagbibiro ni Magda sa kanya. Nangiti pa itong nagpapauna sa paglalakad. Ang mga anak naman niya ay tahimik lang na nakakapit sa kanyang mga kamay. Tapos na tayong mamalengke. Mabuti pa ay umuwi na tayo. Sumakay na sila ng tricycle at nagpatid sa kanilang baryo. Nang makarating sa kubo, ay agad nilang inayo sa mga dadalhin patungong bundok. Tandaan mo, Lando, ha? Huwag na huwag kang makikipag-usap sa mga taong nadadaanan natin o di kaya ay nakakasalubong natin. Hanggat maaari ay huwag na huwag ka ring hihiwalay sa tabi ko. Ay, bakit naman? Higit na mas marami ang mga taong naninirahan sa bundok kesa dito sa paanan. Marami tayong makakasalamuha at karamihan sa kanila ay mga mangkukulam at masasama ang ugali. Ay, ganun ba? Hayaan mo, tatandaan ko ang mga sinabi mo. Tara na, at baka abutan tayo ng pagdilim sa daan. Baka mamaya niyan maaswang pa ako. Bakit bukod ba sa mangkukulam may mga aswang din dito? Nagbibiro lang ako. Nang matapos maihanda ang kanilang mga dadalhin, ay agad tumayo si Magda at binuhat ang ilang mga dalahin. Ano ka ba? Ako na magbubuhat ng mga yan. Kinuha niya ang bitbit ni Magda. Naglakad na sila papuntang bundok. Sa kanilang paglalakad ay nakita ng lalaki na may madadaanan silang isang malaking ilog kung saan merong isang mahabang tulay na gawa sa lubid. Hindi pa man siya nakakatapak sa tulay na yon ay pakiramdam niya ay maduduwal na siya. Nag-alangan siyang tumulay doon at nag-alala para sa magiging kalagayan ng kanyang asawa at mga anak. Bakit? Natatakot ka ba? Wala kang dapat ipag-alala. Matibay ang tulay na ito. Saka sanay na akong tumawid dito. Magpahinga na lang kaya muna tayo. Mukhang pagod na ang dalawa mong anak Ay sige, ayos lang naman. Agad na naginhawaan ang pakiramdam ng lalaki nang makaupo sila sa isang tabi. Palibhasa ay 2:00 na ng hapon kaya matindi na ang sikat ng araw. Nakakapaso sa balat. Mabuti na lamang at malaki ang puno na kanilang nasilungan. Naakit rin ito ang hanging humahampas sa kanilang mga balat. Teka, may matandang paparating Agad napansin ni Lando na kakaiba ang pananamit ng taong paparating. Nakasuot ito ng gusot na damit at ang buhok ay magulong-magulo na animoy kinalimutan na ang pagsusuklay. Matalim din ang mga tingin na ipinupukol nito sa mag-anak. Sino yan? Nakakatakot naman ang kanyang itsura. Yan si Rudy. Yan ang pinakamatandang mangkukulam dito sa lugar namin. Marami nang napatay na tao yan. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Huwag na huwag mo siyang kakausapin o babatiin man lang. Nang makarating ito sa tapat nila, ay sa kanya lang napagmasda ng mukha na matanda. Mahaba ang buhok na lampas hanggang puwit. Ganon rin ang balbas at bigoteng halos sumayad sa maumbok nitong tiyan. Sa kaliwang kamay ay may hawak na tungkod, habang ang lieg ay punong-puno ng kwintas na napapalamutian ng mga buto ng hayop. Nilingon naman niya ang kinauupuan ni Magda. Nakita niyang may rumihistrong takot sa mukha ng kanyang asawa, ganon din ang kanilang mga anak. Bagamat natatakot din siya, ay di siya nagpapahalata. Naramdaman niya ang panlalamig ng palad ni Magda kaya pinisil niya yun. Tara na, lumakad na tayo. Pagkaraang sambit niya, tumayo ang kanyang mga anak at asawa. Nagsimula silang maglakad at iniwan nila ang matandang sinusundan pa rin sila ng matatalim na titig. Nakakatakot naman talagang makatingin yung taong yun Parang kakainin tayo ng buhay. Sinasabi ko sa iyo, Lando, iwasan mo matandang yon hanggat maaari. Baka mapahamak ang mga anak mo ng dahil sa kanya. Napansin ko nga na parang sobrang tingin niya sa'yo at sa iyong tiyan. Bukod ba sa pagiging mangkukulam may lahi din itong aswang? Hindi aswang ang matandang yon.
pero isa siyang napakalakas na mangkukulam. Alam mo bang bago ako umalis dito may napatay siyang mag-asawang mangkukulam? Pumatay siya ng kapwa niya mangkukulam? Oh, ayaw kasi niyang nahihigitan siya ng lakas ng kahit na sino. Ay grabe naman. Paano niya napatay yung mag-asawa? Hindi ko na masyadong matandaan pero base sa naaalala ko, lumapit ang kapatid ng lalaking asawa kay Mang Rudy para ipakulam ito dahil sa malaking away sa lupa. Talagang ang pera at mga material na bagay naghahatid ng kapahamakan sa tao. Walang awa matandang yan. Ewan ko ba kung buhay pa yan Hindi mapatay-patay na mga nagtatangka sa kanya. Sadyang malakas at marami talagang takot sa taglay niyang kapangyarihan. Sana mamatay na matandang yan. Para magkaroon naman ng katarungan ng mga biniktima niya. Biglang nakaramdam si Lando ng lungkot sa boses ng kanyang asawa. Nadala marahil ito sa kanyang kwento. Nailibing ba ng maayos yung mga namatay? Ay nako, hindi uso ang libing dito. Sinunog nila ang katawan ng mag-asawang mangkukulam kahit sila ay buhay pa. Ang balita ko pa nga may nag-iisang anak ang mag-asawa na bigla na lamang daw naglaho sa baryo. At ang usap-usapan ay tumakas raw yung anak at hindi na raw nagpakita pa. Nakakalungkot naman ang sinapit ng anak nila. Narito na tayo. Nasaan kaya sila ngayon? May nakita siyang kubo sa bahaging yon sa itaas ng bundok. Kaya pala hindi minsan umuwi ang mga magulang nito ay meron silang tirahan mismo sa pok ng kanilang trabaho. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Agad niyang napansin na luma na rin ang kubong yon at sobrang madumi ang kapaligiran na animoy ilang taon nang di natitirhan. Pumasok sila sa loob ng kubong yon. Tulad ng nakita niya sa labas ay puno naman ng alikabok ang loob. Ang nakita niyang tanging kagamitan doon ay isang lumang baul na nakalagay sa tila isang maliit na altar na wala namang mga santo. Puno na yun ng sapot ng gagamba. Sigurado ka ba na naririto ang mga magulang mo? Halata naman sa bahay na matagal nang walang nakatira dito Hindi lang maharap nila inay ang paglilinis dahil abala sila sa kanilang trabaho. Nasaan sila? Akala ko pa naman ay makakasalo natin sila sa tanghalian. Napakarami pa naman itong bitbit natin na pagkain, Naroon sa kaingin ng mga iyon. Maghintay ka dyan at tatawagin ko. Teka sandali, sasamahan na kita. Huwag na. Hintayin niyo na lang ako dito ng mga bata. Mabilis lang ako, malapit lang naman yun dito. Sigurado ka? Hindi na siya sinagot ng kanyang asawa. Mabilis itong tumalikod sa kanya. Walang nagawa ang lalaki kundi ang tanawin na lamang ang asawa habang papalayo ito. Nang wala ng kanyang misis, ay lumapit sa kanya ang kanyang panganay na anak at may ibinulong sa kanyang ama na ang totoo ay maging sila ay di na nakikita ang mga magulang ng kanilang ina. Talaga? Bakit sabi ng mama nyo? Natigilan siya sa pagsasalita nang may mapansing isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Kawig ng kanyang anak na panganay ang batang kasama ng mga yon. Kaya ipinagpalagay niyang larawan ito ng pamilya nila Magda. Lumabas siya ng bahay upang sumandaling magpahangin. Nakita niya sa labas ang isang magandang babae na sa pansin niya ay parang minamanmanan mula sa labas. Sino ka? Magandang araw. Pasensya na kayo Medyo nagtaka lang kasi ako kung bakit may tao sa lugar na ito. Hindi ko intensyon na takutin kayo. Ako si Marisa. Malapit lang ang bahay namin dito. Kami yung may-ari ng isang malawak na maisang nadadaanan nyo papunta dito. Ganun ba? Ako naman si Lando, asawa ni Magda. Nakauwi na si Magda? Oo, kilala mo siya? Oo, kilalang kilala ko ang asawa mo. Magkaibigan kami. Ay, ganun ba? Nasaan na nga pala siya? Gumala ang tingin nito sa kanilang bakuran. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Lando na pagmasdan ang natatanging kabuuan ng babaeng kausap. Maputi ito at nagtataglay ng isang maamong mukha. Balingkinitan din ang pangangatawan nito.
Ngunit bigla siyang natigilan nang maalalang silosa nga pala ang kanyang asawa. Maaring magkaroon na naman ng gulo kung maabutan niya ang babaeng yon sa bakuran ng kubo. Tinawag lang niya yung kanyang mga magulang. Pasensya ka na ha, hindi ako pwedeng makipagkwentuhan sa'yo ng matagal. Kailangan ko nang bumalik sa loob kasi ipaghahanda ko sila ng kanila makakain eh. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang siya dito. Mamaya lang babalik na yon. Kaya pala nauso na naman ang nakawan ng mais? Hindi na naituloy ng dalaga ang anumang sasabihin dahil tumalikod na sa kanya ang lalaki. Nang muling lingunin ni Lando ang kinatatayuan ng dalagang nakilala ay wala na ito doon. Ang nakita niya ay ang paparating na asawa. Oh, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang tatay at nanay mo? Hindi ko naabutan sila, inay. Bumaba na raw ito ng kabayanan upang magdala ng mga uling sa palengke. Nako, nagkasalisihan tayo. Ganun ba? Ang layo pa naman ang nilakad natin. Sayang naman. Siya nga pala. May nagpunta dito na babae. Kaibigan mo raw. Marisa ang pangalan niya. Nagkausap kayo? Ano raw ang sabi? Wala naman. Nangumusta lang sa'yo. Hindi na umimik ang kanyang asawa sa oras na yon. Inihanda na lamang niya ang kanilang pagkain at tinawag ang kanyang pamilya upang mananghalian. Ang mabuti pa dumito na lang muna tayo. Dito natin antayin mga magulang mo. Sumang-ayon naman ng buo niyang pamilya sa suwestyon niyang yon. Kinagabihan, matapos silang magapunan, ay muling naramdaman ni Lando ang kakaibang nararamdamang init bago siya bumiyahe sa probinsya ng asawa. Magda, manitsangan ba? Napakainit kasi para akong sinisilaban. Hindi ko alam kung ginaapoy na ba ako ng lagnat o ano eh. Hinawakan ng asawa ang kanyang noo at leeg. Wala ka naman lagnat Baka naman napagod ka lang. Saka, huwag ka masyado maglalalapit dyan kay Marisa ha. Hindi siya nagseselos ako sa kanya. Pinag-iingat lang kita sa babaeng yon. Bakit naman? Kaibigan mo siya, di ba? Traidor na kaibigan yan. Ha? Ganun ba? Kumuha ng karton si Magda at pinaypaya ng kanyang asawa. Subalit ilang saglit ang nakakaraan ay biglang nagreklamo ng pananakit ng tiyan si Magda. Anong nangyayari sa'yo? Sumasakit ang tiyan ko. Kunin mo lang isa aparador at aplusan mo ang tiyan ko. Bilisan mo. Baka mapano ang anak natin. Teka, saglit lang. Halos mataranta siya sa paghahagilap ng langis na tinutukoy ng asawa. Kahit kinakabahan ay kailangan niyang maging matatag ang loob. Sa unay, nahirapan siyang buksan ang aparador. Sa dami ng mga bote magkakatabi roon, ay nalilito na siya kung alin ba ang kanyang kukunin. Ang daming bote ng langis dito. Alin ba dito? Ang boteng kulay itim. Iabot mo sa akin, dali. Kinuha niya yon saka iniabot sa kanyang asawa. Inihaplas niya ito sa tiyan at pinagmasdan ng mukha ni Magda. Ngayon lang siya natakot ng gano'n nang makitang nasasaktan ito. Ayos ka na ba? Kinabahan naman ako sa iyo. Ayos na, mahal ko. Bakit kaya sumakit bigla yung tiyan mo? Wala. Baka dahil lang ito sa labis na pag-aalala dahil sa nakita ko ulit ang matandang mangkukulam. Sa palagay mo ba ayos lang talaga tayo dito? Oo naman. Mas ayos na dito kaysa naman bumalik tayo sa lungsod na puno ng tukso. Mahal, huwag kang magagalit ha. Pwede bang magsabi ka sa akin ng totoo? Asan ba talaga mga magulang mo? Ayaw ba nila sa akin kaya iniiwasan nila ako makita? Galit ba sila sa akin? Bakit naman sila magagalit sa'yo? Wala ka namang ginawang masama sa kanila. Huwag kang praning. Alam mo bang sinabi sa akin ng mga bata na maging sila hindi pa nila nakikita yung matatanda? Ay nako, nagsisinungaling yung mga batang yan. Palibhasa gusto nilang bumalik tayo sa dati nating buhay. Kaya kung ano-ano mga ginagawang kwento. Yung totoo, Magda. Meron ka bang itinatago sa akin? Bakit kailangan mo magpaligoy-ligoy tungkol sa mga magulang mo? Paligoy-ligoy? Sinasabi mo ba na ako'y nagsisinungaling? Hindi. Wala naman ako masamang pakahulugan sa sinabi kong yon, Magda. Ay nako,
Mabuti pa matulog na tayo ulit at bukas na lang natin pag-usapan ang bagay na yan. Sa totoo lang ay naguguluhan na si Lando sa mga sinasabi at ikinikilos ng kanyang asawa. Ngunit mas pinili nitong manahimik upang di na sila magkagulo. Sinasabi nito na may nakatira sa bahay ng biyenan ngunit wala naman siyang nakikitang palatandaan na totoong may naninirahan dito. Ang bahay raw kasi kapag may mga taong nag-aalaga, masigla ito at tila may buhay rin. Ngunit ang tinutuluyan nila ay puno ng sapot at alikabok. Wala rin namang bakas ng sunog o pinaglutuan man lang ng makakain. Wala ring mga kaldero at kawali. Kinabukasan ay nagising si Lando na wala na sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Deka, anak! Nasaan ang nanay niyo? Tanong niya sa anak na noon ay kababangon lang din katulad niya. Kahit ito rin ay hinahanap ang ina kung saan pumunta. Matapos siyang maitupi ang mga kumot ay sumilip muna siya sa bintana at iginala ang paningin sa ibaba ng hagdanan ngunit wala roon ang asawa. Wala rin ang sapin nito sa paa. Sa mga oras na yun ay binalot ng takot ang kanyang kalooban. Labis ang nadarama niyang pag-aalala na marahil ay sumama ang loob nito sa kanya at mas piniling iwanan na sila. Ngunit mula sa likod ng mga malalaking puno ay nakita niyang lumitaw doon ang kanyang asawa. Makikita sa mata nito ang lapis na katuwaan. Lando, halika! Narito na sila inay at titay! Dali-dali siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng kubong yon. Nakita niyang kasama ng asawa ang dalawang matanda, isang babae at isang lalaki. Sabi ko naman sa iyo makikilala mo rin ang mga magulang ko. Ay, mano po inay, itay. Yumuko siya upang humalik sa palad nito, ngunit sa pag-angat ng kanyang paningin, tila nabigla siya sa kanyang nakita. Malayo mga itsura nito sa larawang nakita niyang nakasabit sa dingding kahapon. Upang hindi makalata sa biglaang pagbabago ng emosyon sa kanyang mukha, minabuti niyang sakyan na lang ang pinaggagawa ng asawa. Sa puntong ito ay nagkaroon na siya ng pagdududa rito. Para kasing may mali at yun ang nais niyang alamin. Lando, aalis na raw sila inay at titay. Ihatid ko muna sila hanggang sa tulay ha. Ay, o sige. Ngunit nang tumalikod na ang tatlo, ay muling sumeryoso ang kanyang muka. Nang wala na mga ito ay sakto namang nakita niyang padaan ng nakilala niyang dalaga sa kanilang tapat, si Marisa. Lumapit ang magandang dalaga sa kanya at iniabot ang ilang piraso ng mga prutas. Para sa mga bata ito, Lando. Huwag mo na sanang tanggihan ha. Kinuha niya ang prutas. Gusto na sana niyang magtanong sa babae ngunit naunahan siya ng takot na baka tama ang asawa na isa itong mangkukulam at pinasasakay lamang siya sa kabutihang ipinapakita nito. Mas pinaniwalaan pa rin niya ang kanyang asawa. Aalis na ako, Lando. Itinaan ko lang yung mga prutas Ikumusta mo na lang ako kay Magda ha. Hindi na kailangan. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko, Marisa? Mataray na bungad ni Magda sa dalaga. Mabilis naman ang ginawang paglapit sa kanya ni Lando upang mahawakan ng asawa ngunit tinabig nito ang mga kamay niya at sinamaan siya ng tingin. Alam na ni Lando kung saan hahantong ang eksenang yon. Makakaalis ka na. Kung pwede, huwag mo nang bigyan ng pagkain ng mga anak ko. Huwag mo rin kausapin ang asawa ko. Bistado ko na yung mga ganyang estilo ninyo. Mga malalanding babae. Naku, Magda, wala naman kami ginagawang masama ni Lando. Nagkakamali ka. Saka hindi ako malandi. Magda, totoo naman ang sinasabi ni Marisa. Ang totoo niyan tinanggap ko lang naman ang mga prutas na ito dahil wala pang makakain ng mga anak mo Pinagtatanggol mo pa ang babaeng yan, Lan. Magda! Alis na ako. Pasensya na kung nagkaroon ng di pagkakaunawaan dito. Hindi na mauulit to, Magda. Huwag mo nang awayin ang asawa mo. Sandali! Huwag ka munang umalis! Awat nito sa tangkang pagtalikod ni Marisa. Lumapit si Magda sa mga kumakain na anak
at pinagkukuha ang hawak nito mga prutas na dinala ni Marisa. Nang maipon yon ay saka pabulagsak na ibinalik nito ang mga dala. Iuwi mo na rin yan. Kamalasan ng anak ko. Walang nagawa ang lalaki kundi ang panoorin ang ginawang kabastusan ng asawa sa dalaga. Nang makalis na si Marisa, ay saka naman niya hinarap ang asawa. Ano ba ang problema mo? Nakakapagod ka na ha? Hindi na kita maintindihan. Pagod ka na pala di lumayas ka. Tumigil ka na! Sandali lang ako nakalingat may kausap ka na kagad na babae. Tumigil ka na sabi! Talagang sumabog na ang galit niya at nasigawan si Magda. Hindi naman ito ang unang pag-aaway nila, ngunit sa sandaling yon ay tila sumabog ang mga iniipong sama ng loob niya sa asawa. Dahil sa kanilang pag-aaway ay hindi niya namalaya na umalis ang kanyang kabiyak. Naisip ni Lando na marahil ay umuwi na ito sa bahay nila sa ibaba. Naiwan sila ng kanyang mga anak. Dahil gabi na ay pinagpabukas na lamang ni Lando ang pagbaba. Tinikis niya ang asawa sa pagkakataong yun. Ngunit hindi nagtagal ay muli niyang naramdaman ang kakaibang init sa kanyang katawan. Mas mainit, mas nakakapaso. Agad siyang kumuha ng tubig at sinabuyan ang kanyang muka at katawan. Ngunit wala pa ring nagbago. At sa pagdaan ng oras ay tila hindi na niya magawang makayanan ng init na yon. Lumabas siya ng bahay na yon at naglakad. Naghanap siya ng taong makakatulong. Wala na siyang pagpipilian kundi ang magmakaawa sa mga taong nakatira sa mga kalapit na kubo. Tao po! May tao ba dito? Ngunit walang nagbukas sa kanilang mga tirahan. Nanatiling nakapinid ang mga kubo na animoy walang mga tao na nais tumulong sa kanyang paghihirap. Mabilis ang mga naging pangyayari dahil sa sunod na sinubukan niya magsalita ay hirap na siyang ibuka ang kanyang bibig. Parang pakiramdam niya ay lumaki din ang kanyang mukha. Sumisingkit ang kanyang mga mata at nahihirapan na rin makahinga. Kaya nang walang tao sa mga bahay na yon ay malungkot siyang nagdesisyon na umuwi na lang ulit sa kanilang tahanan. Naratnan niya ang asawa na nakaupo sa loob ng kanilang silid. Ano nangyari sa mukha mo? Kanina lang ayos ka. Si Marisa, siya ang may gawa nito. Agad nilapitan ni Magda ang kanyang asawa, ngunit iniwasan nito ang tangkang pagyakap sa kanya. Problema, bakit ayaw mong magpahawak sa akin? Nalaso na ba ng babaeng yun ang isip? Meron akong napagtanto, Magda. Naranasan ko na ito bago pa ako umuwi dito sa inyong probinsya. Anong ibig mo sabihin? Kung ganun ay naniniwala ka na walang kinalaman ng babaeng yun sa pagkakaganyan mo? Baka kasi may nakain lang ako na bawal pala sa akin. Sana bukas ayos na ito. Sobrang sakit, Magda Napakainit. Sigurado ka ba? Hinala ko kasi kinulam ka. Mabuti pa gamutin kita ng gamot na ginawa ni tatay. Palagay ko kinukulam ka. Kaya lumala ng ganyan. Tinungo ng babae ang aparador at kinuha doon ng isang botelya na may lamang langis. Pumikit ka at ihaplos ko sa mukha mo. At kapag humupa ang pamamaganyan, ibig sabihin kinulam ka. Malalaman natin kung sino ang kumulam sa iyo dahil may babalik sa kanya ang sumpang ibinigay niya sa iyo. Mustuyong pinapahiran nito ng langis ang kanyang mukha. Malamig yun at nakakaginhawa, dahilan upang bigla siyang makaramdam ng antok. Kinabukasan ay ginising siya ng kanyang asawa. Malakas ang tinig nito at mukhang masayang-masaya. Lando, gumising ka dali. Nakahanda ng almusal. Teka, bakit ang saya-saya mo ngayon? Anong meron? Masaya ako kasi magaling ka na. Damin mo, wala nang pamamaga ng mukha mo. Oo nga no. Mabisa pala talaga ang mga gamot ni tatay. Ano kang tatay mo? Isang albularyo? Ngumiti lang sa kanya si Magda at di siya direktang sinagot. Biglang sumagi sa kanyang isip ang larawang nakasabit sa dingding. Nang tingnan niya yun ay wala na ito sa dati nitong pwesto. Di ba sabi ko sa iyo kinulam ka? Hindi naman siguro mahal. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Halika,
Isasama kita sa bahay nila Marisa at makikita mo. Bumalik na sa kanya ang sumpang inilagay niya sa iyo. Wag na. Kung kinulam man niya ako o hindi, patahimikin na natin yung babae. Mabuti pa bumalik na tayo sa dati nating buhay. Kakasimula pa lang natin dito sobrang dami na nang nangyaring masasama. Hindi magandang senyalis yun, Magda. Walang kinabukasan ng mga anak mo dito. O sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon. Gusto ko makita si Marisa bago tayo umalis. Kahit anong gawin niya ay mapilit talaga si Magda. Kung kaya hindi na lamang siya kumontra pa sa kagustuhan ng kanyang asawa. Pagdaan nila sa mga kabahayan ay nakita nilang madami ng tao ang nagkakatipon-tipon sa bahay nila Marisa. Nasulyapan ni Lando na merong babaeng nakaupo sa gitna ng mga tao. Tattad ng sugat at paso ang kanyang mukha. Nakita mo na? Turo nito sa mukha ni Marisa. Hindi siya makapaniwalang nagawa ng dalaga na kulamin siya. Nang makabalik sa bahay ay hindi siya makaimik. Napatunayan niyang di nagsisinungaling ang kanyang asawa. Nawala ang lahat ng pagdududa sa kanyang isipan. Inihanda na lamang niya ang sarili sa mahabang lakarin. Ngunit bago umalis ay nakita niyang pasikretong nagtungo ang kanyang asawa sa likod ng kubong yun. Dahan-dahan niya yung sinundan. Aalis na po kami, inay, itay. Patawad kung hindi ko kayang magtagal maniraan sa lugar na ito. Naaalala ko lamang ang mapait na sinapit nyo sa kamay nila. Kinuha ko lang ang mga gamit nyo at pagkatapos ay maghihiganti tayo. Iisa-isahin ko silang lahat. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo. Biglang nakaramdam ng panghihina ang lalaki nang marinig ang sinabing yun ng kanyang asawa. Sinilip niya kung saan ito nakatingin. Laking pagtataka din niya sa sarili kung bakit hindi niya magawang bisitahin ang lugar na yon sa halos 2 araw nilang pananatili sa bahay na yon. May nakita siyang 2 krus na yari sa itinaling kawayan. Nanlaki mga mata niya nang makitang naroon ang larawang una niyang nakitang nakasabit sa dingding. Sa pagkakataong yun ay alam na niyang nagsisinungaling sa kanya ang kanyang asawa. Alam na din niyang kumuha lamang ito ng taong magpapanggap upang maging magulang niya. Bigla ay tila di na niya nakilala ang asawang minahal ng halos ilang taon. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kakasunod ko lang kasi ang tagal mo Tara na. Kinuha ng babae ang kanyang kamay at hinila na siya palayo sa lugar na yun. Ngayong nalaman niya na ang katotohanan, kailangan niyang mas mag-usisa pa sa kung anong klaseng pagkatao meron ng asawa. Kaya habang naglalakad, ay wala na siyang imik. Muli na namang nakasalubong nila si Ka Rudy sa daan. Ngunit sa pagkakataong ito ay kasama na matanda si Marisa. Nang makita sila ng dalaga, ay sumiksik ito sa likuran ng matanda at pilit ikinukubli ang sunog nito sa mukha. Napakasama ng titig ni Magda sa mga taong nakasalubong nila. Magandang araw po, Ka Rudy. Kunwari ay binati niya ang matanda at hinawakan ng kamay, pero ang totoo ay nakagawa na siya ng sulat upang magkausap sila ng matanda. Mabuti na lang at hindi ito nagpahalata sa mga gusto niyang ipahiwatig at diretso nitong naglakad muli bago iniwanan rin ng masamang tingin ang asawa niyang si Magda. Magkahalong kaba ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Yung tipong halos hindi niya maihakbang ang mga paa sa paglalakad. Lalo pa at kahit nasa unahan ng asawa, pakiramdam niya alam nito ang bawat ikinikilos niya. Bilisan mo ang paglalakad. Hindi ba sinabi kong huwag ka makikipag-usap sa matandang yon? Pwede ba? Hintayin mo munang makauwi tayo bago mo ko awayin. Mabuti na lang at sumunod naman sa kanya ang asawa at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Pagdating nila sa tirahan sa ibaba ay tumambad sa kanilang harapan ang napakaraming bunga ng mais. Nakailera yon ng maayos sa balkonahe. Talagang sinorpresa pa ako nila itay at inay. Dinalan pa tayo ng maraming mga pagkain. Mahal, nakalimutan ko ang aking bag sa kubo sa itaas. Pwede ba akong bumalik saglit doon?
Bayan. Habang hinihintay niyo ako mag-impake na kayo ng damit. Sandali lang ako. Hayaan mo na yon. Kung ano man ang mga gamit na naroon palitan na lang natin kapag nasa lungsod na tayo. Hindi pwede. Kasi mga papeles ang laman ng bag na yon. Importante yon para makabalik ako sa trabaho ko. Huwag ka mag-alala. Saglit lang talaga ako doon. Ngunit ang totoo, dahilan niya yon upang makipagkita siya kay Rudy. Sinadya niyang iwanan ng bag na naglalaman ng mahalagang bagay upang makatiyak na mababalikan niya yun. Ay sige na, bilisan mo lang. Basta makaabot tayo sa unang biyahe papuntang pier. Oo naman. O sige. Mabilis ang ginawa niyang pagbalik sa kubo. Halos takbuhin niya ang makipot na daan makarating lang sa ilog na sinabi niya sa sulat na siya nilang magiging tagpuan. Nang makarating sa ilog ay naroon na nga ang dalawa. Mukhang kanina pa naghihintay. Ano ba yun? Bakit gusto mo ako makausap? Meron lang po kung ilang katanungan tungkol sa aking asawa. Napapansin ko ang pagbabago ng ugali niya. Hindi po kaya may kumukulam kay Magda? Kumukulam kay Magda? Nagtipatawa ka ba? Wala ka bang alam tungkol sa asawa mo? Ano bang dapat kong malaman? Maaari bang sabihin niyo sa akin lahat ng nalalaman niyo? Si Magda ang kinatatakutang mangkukulam rito sa aming baryo. Nagdulot ng takot sa mga taong nakatira dito ang biglaang pagdating ng asawa mo. Oh, paano nangyari yun? Ang alam ko kayo raw po ang dapat kong iwasan dahil kayo raw po ang marami ng napapatay. Isa kang malupit at baliw na mangkukulam. Dalawa kayo ni Marisa. Yun ang sabi niya sa akin. Sinungaling ang asawa mo. Kung mapapansin mo, halos lahat ng mga taong naniniraan dito iwas sa kanya. Siya ang totoong kinatatakutan dito, hindi kami. Kaya mag-iingat ka. Kung ganun paano may papaliwanag sa akin na naipasa sa iyo yung mga nararamdaman kong sakit kagabi? Ito ba? Siya ang may gawa nito sa akin. Wala akong kinulam dahil ang totoo ay isang pangkaraniwang tao lang ako. At itong si Rudy ay isang respetado at magaling na manggagamot o albularyo dito sa amin. At kung nagkasakit ka man, sigurado ako na siya rin ang may gawa nun sa iyo. Hindi niya ako masasaktan kasi asawa niya ako. Siya nga ang gumamot sa akin ng mamagamukha ko kagabi. Ikaw ang gumawa nun, sabi niya. Kaya nga bumalik sa iyong sumpa. Huwag mo akong pagbibintangan dahil hindi ako marunong ng kulam. Totoo ang sinasabi niya, iho. Hindi nagsisinungaling ang apo ko. Pagmasdan mong mabuti ang mukha ko. Kinulam niya ako upang kung magamot ka niya, ang sasabihin nito na bumalik sa akin ang ginawa ko sa iyo. Pero ang totoo, pareho niya tayong kinulam. Tama ka. Ganyan nga sinabi niya sa akin kagabi. Marami na akong napapatay na mangkukulam ngunit ibinabalik ko lang kung ano ang ibinigay nila sa mga taong nangungulam sa kanila. Kaya hindi ko masisisi ang mga tao kung bakit natatakot sila kay Magda. Dahil sa lahat ng mga kalahi nila, ang asawa mo ang may pinakamalakas na kapangyarihang itim. Kaya marami ang umiiwas sa kanya. Hindi ko alam na ganun babae ang napangasawa ko. Mabuting bata si Magda noon. Hindi siya ganyan. Nagbago lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa sakit na malalang pagkalason. Ngunit isinisisi niya kay Rudy ang pagkamatay nila. Sinabi nitong kinulam ang kanyang mga magulang. Ngunit ang totoo, ang magulang niya mismo ang siyang mangkukulam dito sa aming lugar. Ang sinabi niya sa akin buhay pa ang kanyang mga magulang. May ipinakilala pa nga siya sa akin na 2 matanda. At naniwala ka naman. Masama mangkukulam ang asawa mo. Kung hindi ka naniniwala sa amin, dalhin mo ang maliliit na batong itim. Mutsaya ng pagong. Sa sandaling makaharap mo ang isang mangkukulam, iinit yan sa loob mismo ng iyong bulsa. Sikapin mo lang na huwag mong hayaang makita yan dahil kung hindi, kung mapapahamak ka. Paano ko siya mapipigilan? Nagdadalang tao si Magda. Wala tayong magiging laban sa kanya kung sakaling buntis nga siya. Ayon sa mga kasabihan, nagiging malakas ang mangkukulam kapag may supling na nabubuhay sa kanyang sinapupunan. Ang kailangan mo lang gawin ay mailayo rito si Magda.
dahil iniisip na ng taong bayan na pagkaisahan ng asawa mo. Natitiyak akong lahat kayo ay madadamay, maging ng mga anak mo. Matagal nang nakaalis ang dalawa ay wala pa rin siyang kibo sa kanyang kinauupuang sanga ng kahoy. Nakatitig sa batong iniwan ni Karudi. Iniisip pa lang niya ay nanghihinayang na siya sa panahong naging mabuti pang asawa si Magda. Ngunit kailangan niyang harapin ang buhay kasama ito. Sisikapin niyang mawala ang galit sa puso nito, alang-alang sa mahal niyang pamilya. Muling pumihit ang paa niya pabalik sa kanilang tahanan, hanggang sa nakakasalubong niya ang dalawang matandang nagpanggap na magulang ng asawa. Hindi nyo kailangan umiwas sa akin dahil hindi na po ako magtatanong. Alam kong kayo rin po ang nakita ko noong nakaraang gabi. Ang mag-asawang nagnanakaw ng mais sa hindi nyo taniman. Itigil nyo na po yung ganyang gawain. Ngunit umiling ang mag-asawa. Sinabi nilang baka raw mapahamak sila kapag naggalit sa kanila si Magda. Nalaman niya rin na ito pala ang naghahanap buhay para sa kanila ng asawa. Tunay na maimpluwensya at batas ang utos nito sa mga taong natatakot sa mangkukulam. Sinabi nila na kailangan lang nilang magpanggap uli ng mga magulang upang hindi balikan ng sisi ni Magda. Pagdating niya sa bahay ay masaya siyang sinalubong ng asawa. Maigpit na yakap at halik sa pisngi ang iginawad sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng bato sa kanyang bulsa, kaya maluhaluhang gumanti siya ng yakap dito. Ngayong sigurado na siya sa mga pagdududa niya, doon niya lang naisip ang labis na takot at pangamba sa kung anong maaaring mangyari sa kanila sa lugar na yon. Aalis na tayo dito. Teka, nasaan ang mga bata? Nandyan lang sila, Lando. Naglalaro sila ng tagu-taguan. Magiliw nitong kwento. Nakakapanibago ang bait at kalambingang ipinapakita nito sa kanya. Magkaalalay pa silang pumasok sa kwarto ngunit wala naman roon ang mga bata. Oh, akala ko ba'y naririto ang mga anak natin at tinihintay nila ako? Nasaan ang mga bata? Kahit may pagpapanik sa kanyang boses, ay hindi siya nagpapahalata sa asawa. Hinanap niya kung saan naroon ang kanyang mga anak. Tinawag na rin niya ang mga ito at inutusang magpakita na sa kanya dahil tapos na ang laro. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Hindi nagpakita sa kanya ang dalawang bata. Magda, ilabas mo na ang mga bata. Kailangan na natin makalis dito kagad. Hanapin mo muna sila. Walang nakakatawa. Ilabas mo sila ngayon din. Mariin ang kanyang pagkakasabi. Isang utos yun imbis na paglalambing. Nauubusan na sila ng oras. Pakiramdam ni Lando anumang oras ay mapapahamak ang kanyang pamilya. Nais niyang iligtas ang kanyang asawa at mga anak laban sa galit ng mga taga-baryo. Ang tagal mo kasi, kaya yun, nagtago sila. Talian mo. Kailangan makalis na tayo dito, Magda. Dahil kung hindi, ay papatay tayo ng mga tao. Kailangan na natin makaalis. Biglang sumeryoso ang mukha ng asawa. Dumilim ang anyo nito habang titig na titig sa kanya. Tila nasisiraan na ito ng bait. Bigla siyang nahintakutan sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Magda. Nakakatakot rin ang mga halakhak na pinapakawalan nito. Gusto lang naman nila makipaglaro sa iyo ah. Kahit ayaw mo silang pagbigyan. Wala ka na bang pagmamahal sa amin, Lando? Sino ay pinagmamalaki mo? Si Marisa? Siya ba ang binalikan mo sa itaas? Wala kang dapat ay kaselos kay Marisa, Magda. Nakikiusap ako. Ilabas mo na ang mga anak mo. Huwag ka mag-alala. Payapa na sila sa kanilang kinaroroonan ngayon. Diyos ko, anong ginawa mo sa mga anak natin? Huwag ka mag-alala. May paparating naman tayong bagong anak ka. May kinababahala mo. Hindi ako nakikipagbiruan, Magda. Ilabas mo ang mga anak natin. Nakikiusap ako. Meron muna akong kwento.
Itinaas nito ang isang itim na libro na nakatago pala sa likuran nito. Lumikot ang mga mata nito habang nagsasalita. Hindi na ito si Magda. Nagbago na ng tuluyan ang isip ng asawa. Tingin niya na nasa harapan niya ay isang demonyong nagpapanggap na tao. Huwag ka magpapaniwala sa mga tao dito sa amin. Yang si Karudi na yon. Mangkukulam yon pati yung apo niya. Pinatay nito ang mag-asawang albularyo. Pinainom nila ng nakakalasong inumin at sinunog ang kanilang bangkay. Wala silang awa. Nang mangyari yon, inaglayas ang batang babae at nagpalaboy-laboy na sa lansangan. Lumaking mag-isang nagsikap na buhayin ang sarili. Hanggang sa napadpad ng lungsod at doon nagtrabaho. Doon nakahanap ng mapapangasawa ang babaeng yon. Kaso, naging babaero ang nag-iisang lalaki na pinagkatiwalaan niya. Ang babae ay walang iba kundi ako. Alam ko na ang totoo. Pero yung sinasabi mo ay puro gawa-gawa mo lang na kwento. Nakausap ko si Marisa at si Karudi. Nalaman ko na ang totoo. Alam ko, kitang-kita at dinig na dinig ko ang pag-uusap niya tungkol sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, niloko mo uli ako. Mas naniwala ka sa kanila kaysa sa akin na asawa mo. Alam mo ba kung gaano kasakit yan? Hindi makapagsalita si Lando. Hindi rin makasagot sa tanong ng asawa. Magulo ang isip niya. Mas kailangan niyang mahanap ang mga anak bago pa mahuli ang lahat. Nagwawala si Magda at hindi niya alam kung paano niya ito mapipigilan. Kung meron ng mahusay na gumawa ng kwento dito, ikaw yon at hindi ako. Alam mo tanga ako, hindi ko malalaman kung anong plano mo. Alam ko ang lahat, Lando. May panahon pa para magbago, Magda. Sumama ka na sa akin ulit sa lungsod. At doon ay magsimula tayo ulit. Pinapatawad na kita sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Maging ang tangka mong pangungulam sa akin. Sige na, nakikiusap ako. Ilabas mo na ang mga anak mo. Mahal na mahal kita, Magda. Sinungaling! Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Patawarin mo rin ako, Lando. Ngunit hindi mo na sila makikita. Sa oras na ito, alam kong isinuplong mo na ako sa mga tao. Kaya bago pa mangyari na mapahamak ako, ay mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat ng ito. Isasama ko sa hukay ang mga anak natin. Bahala ka na kung gusto mong sumama o hindi. Ano? Nababaliw ka na, Magda. Tigilan mo na yan. Totoong mahal kita. At kaya ako nagbalik dito ay upang itakas ka. Kayo na mga anak natin. Nakikiusap ako. Ilabas mo na mga bata at umalis na tayo sa lugar na ito. At kung kinakailangan ay ipapagamot kita. Kanino? Kay Karudi? Ipapagamot mo ako sa isang mangkukulam? Sarkastikong sagot ni Magda. Alalang-alala na siya sa ugaling ipinapakita sa kanya ng asawa. Tuluyan ang nasiraan ng bait si Magda. Lalo na nang ito ay biglang tumakbo at nagsisigaw sa kalsada. Iniwan si Lando ng asawa sa loob ng kubo. Pero imbis na habulin ito, pinagkaabalahan niyang hanapin ang mga anak. Halos mahimatay na siya sa takot para sa naging kinahinatnan ng kanyang mga mahal na supling. Isabel! Rika! Nasaan na kayo mga anak? Magsalita kayo! Nasaan na kayo? Ngunit napakatahimik ng lugar. Walang anumang bakas ng makapagtuturo sa kanyang mga anak. Minabuti niyang muling hanapin si Karudi upang makahingi ng saklolo. Wala nang ibang paraan ngunit kailangan nilang maigapos ang nagwawalang asawa. Alam niyang nasisiraan na ng bait si Magda. Wala na ito sa sariling katinuan. Halos bumao ng mga tinik at matutulis na bato sa kanyang talampakan. Hindi na niya pinag-aksayahan magsuot ng sapin sa paa dahil kailangan niya makarating kagad sa kinaroroonan ng albularyo. Bakit humahagos ka? Gulat na gulat ang matanda pagkakita sa kanya. Naroroon pa rin si Marisa na nagpapagamot dito. Ito man ay hindi rin makapagsalita nang dumating siyang may luha ang mga mata. Si Magda, itinago niya ang mga anak namin. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Tulungan niyo ako. Naramdaman niya ang pagkaplos ni Marisa sa kanyang likuran bilang pagdamay sa kanyang hirap na pinagdaraanan. Alam na niya. Narinig niya ang pag-uusap natin kanina. Kasalanan ko. Hindi ako nag-ingat. Wala kang kasalanan. Biktima ka lang.
Kailangang mahanap natin ang anak mo bago mahuli ang lahat. Humingi na rin sila ng tulong sa ibang mga taga roon. Inabot na sila ng dilim sa paghahanap sa dalawang bata. Dala nila ang ilawan at mga sulo upang mas maliwanag ang paligid. Ngunit nagulat sila at natakot sa biglang pagsulbot ni Magda sa kanilang harapan. Nakatayo ito at marumi na ang damit. Napatras sa mga kasama nila lalo na nang ngumiti at tumawa ito ng tulad sa isang nababaliw na mangkukulam. Hindi na yan si Magda. Natalo na siya ng itim na karunungan. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Mapanganib kung hindi natin siya mahuhuli dahil baka makapatay siya ng ibang tao. Sandali lang po. Huwag niyong sasaktan ang asawa ko. Nakikiusap ako. Buntis si Magda. Madadamay ang anak ko sa kanyang sinapupunan. Nangangako ko na pagkatapos naming mahanap ang aming mga anak, lilisanin na namin ang lugar na ito. Nakatakbo si Magda. Hindi nito naani ang galit ng taong bayan sa kanya dahil sa pakiusap ni Lando. Subukan natin bumalik sa bahay ninyo dahil wala na sa katinoan si Magda. Maaring dun siya babalik. Mabilis ang ginawa nilang pagtakbo. Pagdating nila roon ay nakita niyang nakaupo sa pintuan ng kanyang asawa. Napakagulo ng buhok nito. Nakakakilabot ang itsura. Matalim rin kung makatingin. Halos hindi na niya makilala ang kanyang asawa sa itsura niyang yon. Bigla na lang siyang napahagulgol ng malakas samantalang ang kanyang asawa ay patuloy na nagpakawala ng mga nakakatakot na halka. Natigilan ng lalaki nang mapansing may pulang likido na dumadaloy sa hita ng asawa. Nawala ang takot niya. Tinakbo niya ito at tangkasan ng yayakapin. Subalit inilabas nito ang itak. Inundayan siya nito ng taga. Mabuti na lang at nakailag siya. Nagsigawan ng mga taong nakasaksi. Maging ang mga nagpapanggap na magulang ni Magda ay hindi na rin ito nakilala. Isa-isa niyang nilalapitan nito ang mga tao at inaamok sa tagaan. Nagsipulasan ng mga tao at naging alarma sa ikinikilos ni Magda. Walang makalapit. Konduwak! Ano? Bakit kayo nandito? Papatayin niyo rin ako kagaya ng ginawa niyo sa mga magulang ko? Magda, makinig ka. Nandito lang sila kasi nagpapatulong ako para mahanap ang mga anak natin. Nakikiusap ako. Tumigil ka na sa pagwawala mo. Sino ka? At sino ang sinasabi mong mga anak? Nagkatinginan silang tatlo ni Karudi. Sa pagkakataong yon ay inilabas na matanda ang mga gamit sa panggagamot. Binisikan niya ito ng langis at tubig kaya naggulat sila nang tumakbo na naman si Magda. Patungo sa kagubatan. Sinundan nila ang babae. Sa kanilang paghahanap sa asawa ay napansin ni Lando ang isang pamilyar na telang nakapaibabaw sa isang bugkos na mga panggatong. Nasunog na ang ilang parte nito. Naisip kaagad niya na ito ang ginamit ng kanyang asawa sa pangungulam sa kanya. Tito Lando, may mga bakas ng bagong hukay sa lupa. Itinuro ni Marisa ang bagong bungkal na lupa. Nakita nila doon ang 2 pares ng tsinelas na pagmamay-ari ng mga bata. Halos naginginig siya habang hinuhukay ang lupa. Tumulong na rin ang iba sa paghukay. Ilang dangkal ang lalim ay tumambad sa kanila ang wala ng malay na mga anak. Ang mga anak ko! Diyos ko po! Halos mapugto ang kanyang hininga nang isa-isa niyang binuhat ang mga walang malay na anak. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansing humihinga pa ang mga ito ngunit mahina na ang tibok sa kanilang palapulsuhan. Agad ipinalapag ni Karudi ang mga bata at agad na binigyan ng hangin. Nakaramdam ng labis na galit si Lando sa ginawang yun ng kanyang asawa. Nang magkamali na ang mga anak, ay nagpasalamat naman siya sa mga taong tumulong sa kanya. Nanginginig ang katawang mahigpit na nayakap ang mga bata. Hinding-hindi niya mapapatawad si Magda. Hahanapin namin si Magda. Kailangan mahuli siya bago makapanakit pa ng iba. Kailangan niya ng agarang lunas upang maitama na ang kanyang mga maling nagawa. Lakasan mo pa ang loob mo para sa 2 mong anak. Ikinalulungkot kong sabihin ang ipinagbubuntis ni Magda ay nalaglag na. Nakita ko ang pagdurugo sa kanyang puson. Anumang oras ay mawawala na ito ng malay. Kailangan mahanap natin ang asawa mo.
Kung ako lang po masusunod, ang gusto ko ay mahuli at maikulong siya. Muntikan na niyang mapatay ang mga anak namin. Huwag ka na magpatalo sa bukso ng iyong damdamin. Wala na sa tamang pag-iisip si Magda kaya niya nagawa ang ganyang bagay. Nagpatalo lamang siya sa kagustuhan niyang makapaghiganti. O kaya inalay niya ang kaluluwa niya sa demonyo. Parang ang hirap tanggapin. Paanong nauwi sa ganitong trahedya ang aming pagsasama? Pinalibutan na sila ng mga taong tumulong sa kanya nang makatiyak na maliwanag na ang paligid. Inihanda niya ang sarili sa paghahanap sa asawa. Iniwan niya na muna sa pangangalaga ni Marisa ang 2 bata. Maraming bakas ng dugo sa damuhan patungo sa tahanan ng mga magulang ni Magda. Magda! Nasaan ka? Sigaw niya, ngunit walang sumasagot. Bigla niyang naalala ang puntod ng mga magulang nito, kung kaya doon siya unang pumunta. Nakita niya itong nakahandusay malapit sa krus. Nakadilat ang mga mata. Nakaawang ang bibig at nakapilipit ang paa. Marami ring sugat sa katawan. At ang pinakamasakit, wala na itong buhay. Magda! Bakit? Anong ginawa mo? Nakuha na rin ng iba ang atensyon ng mga ito, kung kaya napatakbo sila sa pinagmumulan ng iyak ni Lando. Nakita nilang butas ang tiyan ni Magda. Wakwak ang dibdib. Hinala ng iba'y nagpakamatay ito gamit ang itak. Samantalang ang sabi ng iba ring nakakita sa itsura ng bangkay ay kinain ito ng aswang dahil nawala ang natitirang bakas ng sanggol sa sinapupunan nito. O di kaya ay mabangis na hayop na gumagala sa gubat. Talaga bang babalik na kayo? Oo, Marisa. Salamat sa mga naitulong niyo ni Rudy. Walang anuman. Hindi mo pa muna pupuntahan si Magda? Umiling si Lando bilang tugon. Malungkot siyang pinagmasdan ng 2 anak na nakatingin lang sa kanilang 2 ni Marisa. 5 araw nang nailibing si Magda ay natanggap na niya ang trahedyang nangyari sa buhay niya. Ang mapait na sinapit sa probinsya ng Negros. Ngumiti rin sa kanya si Rudy na naghihintay sa pag-alis nila. Mabuti na lang ay nagtiwala siya sa isip. Naniwala siya sa kanyang pagdududa. At salamat muli niyang nakasama ang kanyang mga anak. Patawarin niyo ako mga anak. Iniwan natin ang nanay niyo. Doon kasi siya nakatira eh. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata nang lingunin ang lugar na nilisan nila. Bago sumakay ng isang tricycle papunta sa pier, ay isang pangako ang binitiwan nito sa kanyang mga anak. Magsisimula sila ng panibagong buhay nang hindi nakasama si Magda, ang tinaguriang baliw na mangkukulam sa probinsya ng Negros. Wakas! Ako ang inyong lolo